Sa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, At siya'y naglililang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babahing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy tayong inaanyayahan ni Jesus na manampalataya sa Kanya. Kahit na sinasabi ng ibang mga tao na laos na ang salita ng Panginoon o masyado itong mahirap unawain at sundin. Itinuturo ng inang simbahan na ang kaaway ay nasa ating paligid at nanunukso na tanggihan natin si Jesus bilang sinugo upang ipagkasundo tayo sa Diyos Ama. Manalangin tayo ngayon na magpatuloy tayo sa pagpapatotoo sa Panginoon sa ating buhay. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating bumbuting Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas Libadong. Ng Panginoon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin. Ang ngalan niya'y ating sambitin, tayo lingapin. Ayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa 10 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal,
at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lumay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa kanilang kalwalhatian. Panginoon aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nanunuklo sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang manal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Nawalay mula sa kalooban ng Diyos ang unang lalaki at babae nang suwayin nila ang utos ng Diyos. Ngunit dahil sa kabiguan, gumawa pa rin ang paraan ng Diyos para sa kanyang mga pinakadakilang nilikha. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagkakain ni Adan ng bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon niya. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon niya. "Bakit mo naman ginawa iyon?"
Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong yan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon sa pamamagitan ng pag-awit. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sayo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yung kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos,
Sa kabila ng mga paghihirap ng katawan, nananatiling malakas ang loob ni San Pablo dahil sa paniniwala niya sa muling pagkabuhay ni Kristo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya, bunga ng gayong diwa ng pananampalataya. Nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Yesus ay siya ring bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumadami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapigatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit, hindi nasisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Si Kristo ay tinampok, sa Kanya tayo dumulog. Kasamaan ay natapos. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, kasama ang kanyang alagad. Muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Na mabalitaan nito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya. Sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga iskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayundin naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian,
malibang gapusin muna siya o gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang ganyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-10 linggo sa karaniwang panahon. At nais ko po kayong anyayahan na mapagnilayan sa pasimula na sa ating narinig na kwento sa ating unang pagbasa sa aklat ng Henesis na kung saan ay hinahanap ng Panginoon ang tao at ang kanyang tanong ay, nasaan? Saan ka naroroon? Kapag tinanong po kayo ngayon, saan ka naroroon? Paano nyo ba ito uunawain o iintindihin? Nasaan ka ba ngayon? Sige nga po, nasaan ka ba ngayon? Kasi ang kwento natin sa unang pagbasa ay ito yung bahagi po na tinatawag o tinuturing natin na unang pagkakasala ng tao. Sa umpisa pa lang, kinausap na sila ng Diyos. Lahat ng bagay sa inyo yan, nilikha ng Diyos sa inyo, pamahalaan ninyo. Isa lang ang kabilin-bilinan niya na huwag gagalawin o huwag kakainin yung isang bunga, isang puno doon sa halamanan. Yun lang ang bilin. Sa tingin ko, hindi naman talaga yung masama yung prutas, o yung bunga, kundi yung bunga ng pagsunod o pagsuway. Kaya ngayon, babalik ko ulit, nasaan ka ngayon? Paano mo ito sasagutin? Kasi nung tanungin ng Diyos, saan ka naroroon? Ang sabi ng lalaki, nagtatago po ako dahil ako'y hubad. Nagtatago ako. At nung tanungin siya, bakit? Sino nagsabi sa iyong hubad? Kumain ka ba ng pinagbabawal na bunga? Ano ang sagot? Ano ba pag kayo? Ano ang sasagot ninyo? Opo o hindi? Pero ang sinagot ng lalaki, kasi yung binigay niyo sa aking babae. Naiintindihan po ba? Kaya tayo nagkakaproblema, walang gustong umako. Kapag nagkakaproblema, walang gustong umamin sa kanyang nagawang pagkakasala. Nagiging madali sa atin ang manisi. Titin natin ulit sa Ebanghelyo, ito yung mga habang ginagawa ni Jesus ang kanya pong gawain, ang magturo, ang magpahayag ng mabuting balita, ang magpagaling ng mga may sakit, ang tumulong sa mga dukha.
Pero mayroon tayong mga narinig na sinabing nasisiraan niya ng bait. At kampon yan, no? Mula sa masamang espiritu, kampon yan ni Beelzebul, prinsipe ng mga demonyo. Nakinig ba si Jesus? Hindi. Nagpatuloy siya sa kanyang gawain. Kaya ngayon, babalik ko ulit, nasaan ka ngayon? At kung nasaan man tayo ngayon, ay sana masaya ka kung nasaan ka ngayon. Dahil kung hindi ka masaya, malamang nagtatago ka pa hanggang ngayon kasi hindi ka dapat naririyan, nandoon ka sa isang dapat na lugar na para sa iyo. Dahil lamang iba ang pinakinggan natin. Sa unang pagbasa, nakinig yung lalaki doon sa babae. Yung babae, ipinasa yung sisi kasi nakinig siya doon sa ahas, sa demonyo. Pero si Jesus, nanatiling nakikinig sa Diyos. Pero ang tanong nga, yung tao, ngayon, sino ang mas pinakikinggan natin? Ang boses ng Diyos, ang salita ng Diyos, o ang salita ng demonyo sa pamamagitan ng mga taong nagsasabi ng mga walang kabuluhan at ikapapahamak lamang natin? Babalik ko ulit. Nasaan ka ngayon? Sino ang pinakinggan mo? Malinaw, sana po, no? Kasi sa ating ikalawang pagbasa, si San Pablo, umaalala niyo po, pinakikinggan niya dati, no? Pinakinggan niya dati yung mga leader, yung mga Hudyo na nagsasabing mali yung mga turo ni Jesus. Lahat ng sumusunod kay Jesus. Kung kaya't ang ginawa niya, pinapatay niya o pinatay niya ang marami sa mga sumusunod kay Kristo dahil iba yung kanyang pinakikinggan. Kaya siya naligaw. Pero nung kausapin siya ng Panginoon at pinakinggan niya ang salita ni Jesus, siya ngayon ang nagiging tagapagtanggol at siya ngayon na nagpapahayag ng mabuting balita. Malalaman mo po kung nasa tamang lugar ka. Malalaman mo kung nasa tamang tao ka. Malalaman mo kung nasa tamang sitwasyon ka. Kung sa kabila ng nahihirapan ka, ng problema, mayroon kang pakiramdam na malaya ka. Dahil ang mas sinusunod mo ay ang salita ng Diyos. So, nasaan ka ngayon? Ngayon, meron tayong sitwasyon. No? Ang sabi ng tao, dapat magkaroon na tayo ng divorce. Yun ang sabi ng tao. Yun ang ginagawang batas ng tao. Alam mo tao, demonyo ang may gawa niyan. Pero marami ang nakikinig kasi ang sinasabi ay para maging masaya kayo. Para mas maging malaya kayo. Siyempre, pag naghiwalay kayo ngayon, pwede ka na ulit mag-asawa ulit. Wala ka ng responsibilidad sa iyong pamilya kasi gagawa ka ulit ng bago. At ang sinasabi, ba't kasi nakikialam ang simbahan? Ano ba sabi ni Jesus? Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Ngayon nga, sinasabi na natin, maghiwalay na kayo. Habang hindi pa kayo mag-asawa, maghiwalay na kayo. Ayaw nyo naman maghiwalay. So, sino ang pinakikinggan natin? Crucial yung part na yun .
Sino ang pinakikinggan mo para mapunta ka sa lugar kung nasaan ka ngayon? May marami nga sa atin dito, no? Nasaan ka ngayon? O yung iba nandun, nakahilata sa higaan. Yung iba nandyan sa kanto. Kasi ang sabi ng iba, ba't pa tayo magsisimba? Kukolektahan lang naman tayo niyan. Ba't pa tayo pupunta sa simbahan? Ang daming chismosa sa simbahan. Ang daming away-away sa simbahan. Ba't pa tayo pupunta dyan? O kaya, mas pinipili natin, doon na tayo sa kanto, doon na tayo sa mall, doon na tayo sa tambayan. Pero tandaan mo, ikaw ang nagdidesisyon yan. Kahit sinong nagsasabi sa iyo, naririnig mo, ikaw pa rin ang magdidesisyon yan. Wala kang ibang pwedeng sisihin, lalong-lalo na hindi mo pwedeng isisi sa Diyos. Bakit ka naghihirap ngayon? Hindi natin pwedeng laging sabihin na pinaparusahan ako ng Diyos, pinapahirapan ako ng Diyos. O teka, sino bang nagdidesisyon sa buhay mo? At sinong nag-i-influence sa iyo para dyan sa desisyon mo kung nasaan ka ngayon? Pero hindi pa huli ang lahat, no? Hindi pa huli ang lahat para lumabas tayo sa ating pinagtataguan at nawa sa paglabas natin, mas pakinggan natin ang tinig o ang salita ng Diyos. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa dakilang Ama upang patatagin ang pananampalataya natin sa Kanyang anak, upang magpasya tayong gawin ang kalugod-lugod sa Kanya. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang ipahayag ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ang mabuting balita ng buong kagalakan at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Masigasig nawang tuparin ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin sa mga mamamayan at iwasan nila ang magpanukala at magpatupad ng mga batas na yumuyurak sa buhay at dignidad ng tao at kalikasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Talikdan nawa ng kabataan ang kultura ng kamatayan, materialismo, kasinungalingan at pangmadaliang kasiyahan, at matagpuan nawa nila ang kagandahan ng kapayakan at mga espiritual na bagay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magsumikap nawang higit ang mga relihiyoso at relihiyosa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online.
lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, mga espesyal na intensyon at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muli ihahandog sa iyo. Buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Nais ko ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iiwanan ko. Wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Sana, sana, sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus na naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus na naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling. Katawan ni Kristo. Amen. Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang
sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko ring ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya kung dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Diba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Paanyaya, sinumulan na po natin ang 9 na araw na misa nobenaryo para sa karangalan ni San Nicolas de Tolentino noong ika-4 ng Hunyo hanggang sa ika-12 ng Hunyo. Ito ay ginaganap sa mga barangay na sakop ng ating parokya tuwing ika-6 ng gabi. Sa darating na ika-13 hanggang ika-15 ng Hunyo ay ang ating pong Triduum Mass para sa karangalan ni San Nicolas de Tolentino. Ang ating pong misa ay sa ganap na ika-6 ng gabi at mayroon pa rin po tayong misa sa ika-6 ng umaga. Sa ika-16 ng Hunyo, araw ng Linggo, ay ang araw ng pagdating ng relic ni San Nicolas de Tolentino, ang patron ng ating distrito. Sama-sama po nating salubungin ang pagdating ng kanyang relic sa Barangay 281, Zone 26, pagbaba ng San Fernando Bridge. Sa ganap na ika-3 ng hapon, magkakaroon po tayo ng kaunting programa o civic reception na susundan ng prosesyon ng relic pabalik ng ating simbahan. Ito ay susundan ng maringal na misa sa ika-6, ika-5 ng hapon. At ang lahat po ay inanyayahang makibahagi sa mga pagdiriwang na ito. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng maligayang kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan
sa